Ayun, magandang gabi sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So marahil ay alam na po ng karamihan na yung Supreme Court po ay mayroon ng desisyon na ang kanila nga pong naging desisyon patungkol po doon sa Republic Act 12232 ay constitutional. Ibig sabihin ay hindi po labag sa batas yung Republic Act 12232. Ano ang sabi ng Supreme Court? Bakit hindi daw ito labag sa batas? Kasi nag-set lamang daw ng term yung mga mambabatas. Senate mula sa 3 taon patungo po sa 4 na taon. Kaya hindi daw po yun postponement. Nagkataon lamang na na-postpone o incidental lamang po yung nangyari ko, no? Kaya hindi natuloy yung December 1, 2025. So ngayon ay nagsalita na po yung COMELEC, mga kababayan, patungkol po sa naging desisyon na ito ng ating pong kataas-taasang hukuman o Supreme Court. Ito po yung pahayag ng COMELEC, mga kababayan. Pakinggan po ninyo. Post po ito sa COMELEC Facebook page 7 hours ago. COMELEC statement, November 12, 2025, ukol sa desisyon ng Korte Suprema na pinagtibay ang Batas Republika bilang 12232. Ikinagagalak ng komisyon sa halalan ang napapanahong desisyon ng Korte Suprema kung saan pinagtibay nito ang Batas Republika bilang 12232. Ayon sa Korte Suprema, ang Republic Act number 12232 ay sumasang-ayon sa ating saligang batas dahil sa mga sumusunod. O ito na mga bayan, una, ito po yung statement po ito ng COMELEC. Ewan ko kung sasang-ayunan ninyo mga bayan. Una po, may kapangyarihan ang Kongreso na magtakda ng termino ng mga opisyal ng barangay sa ilalim ng artikulo, itong X, ano bang number ito? X, basta. At Section 8 ng Saligang Batas. Hindi nakatali ang mga opisyal ng barangay sa 3 taong termino na nag-a-apply sa ibang mga halal na lokal na opisyal. Kabilang rin sa kapangyarihang ito ang pagpapasya kung kailan magsisimula ang termino ng mga opisyal ng barangay. O pangalawa, ang Republic Act number 12232 ay isang term setting. Isang term setting law, hindi ito isang batas na nagpapaliban ng halalan. Ibig sabihin, hindi daw po ito postponement mga kabayan, itong Republic Act 12232. At nagkataon lamang ang pagbabago ng araw ng halalan para sa barangay at sangguniang kabataan elections BSKE, kaya hindi maaring i-apply ang makalintal guidelines o ang parameter na kailangang sundin ng Kongreso sa pagpapaliban ng halalan. Pangatlo, walang paglabag sa karapatang bumoto at hindi binuwag o sinustindi ng walang katiyakan ang BSKE. Nagkaroon lamang ng pagbabago sa agwat ng pagsasagawa nito mula sa kada 3 taon ay naging kada 4 na taon. Nananatiling regular, periodic at certain ang halalan. Pang-apat po mga bayan, ang Republic Act number 12232 ay hindi discriminatory na batas. Hindi maituturing na diskriminasyon ang pagbibigay ng isang batas ng pabor na pagtrato sa mga opisyal ng barangay kung ito mismo ay pinahihintulutan ng saligang batas. Sa paglabas ng desisyong ito, nagpahayag ng kanyang kaginhawahan si COMELEC Chairman George Garcia. Naging maganda lang yung pakiramdam. Guminhawa yung pakiramdam nitong si COMELEC Chairman George Garcia. This hopefully would finally put an end to endless speculations concerning the BSKE. Now that the Supreme Court have spoken, the COMELEC can now focus on our timelines and our preparation. Sabi po
ni Chairman George Erwin Garcia. Isasagawa ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections sa unang Lunes ng November 2026 o sa November 2, 2026 at sa tuwing ika-4 na taon pagkatapos nito yung susunod na halalan mga kababayan. So yun nga po, napakinggan po natin. Pareho lamang po yung statements ng Supreme Court at yung statements po ng COMELEC. Hindi daw po postponement, hindi daw po pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections yung Republic Act 12232 sapagkat nag-set lamang daw ng term yung ating pong mga mababatas isunod yung termino ng ating pong mga barangay officials mula sa kada 3 taon ay magiging magiging 4 na taon. Magiging kada 4 na taon yun pong pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections, and 3 terms po yung magiging termino ng ating pong mga barangay officials. So ito po, basahin po natin yung mga komento ng ating pong mga bayan dito sa post na ito ng COMELEC. Robert Endino Absalon, dapat di na sinabi ng Supreme Court noon na unconstitutional, wala naman talagang problema. Pinapayagan lang ninyo ang mga desisyon na simple lang. Pagdating ng September 2026, pwede naman sabihin ng Congress, wala nang eleksyon. Yan po yung komento ni Sir Robert. Ito pa po, Melbs Gamboa, puro kayo batas. Puro kayo batas na kayo din naman bumabali at sumusuway. Kayo na lang talaga ang may power, bali wala na ang boses ng taong bayan. Gustong-gusto na namin magpalit ng punong barangay. Pero syempre, tingin nyo above all kayo. Wala nang magagawa ang taong bayan. Medyo may hinanakit itong si Melbs Gamboa na sabi niya ay parang hindi na napapakinggan yun pong boses ng taong bayan sapagkat kung ano yung gusto nila ay yun na lang yung masusunod, hindi na po yung boses o kagustuhan ng taong bayan. Ayon po dito sa komento ni Sir Melbs. Ito po si Ace Rina, kawalan pa rin ng karapatan ng pagboto yan dahil sinuspindi ang eleksyon. Di ba ang mga tumakbo noong 2023 BSK ay alam nila na 2 years lang ang upo nila. So alam ng lahat merong eleksyon pagka 2025. Paano na sabi na hindi mali yan ang pagsuspindi ngayon? Ano kaya magiging komento dito ang masasabi dito ni Attorney Romulo Macalintal sa pagbasura ng kanilang petisyon, mga kabayan? Sapagkat tunay naman talaga na nagdesisyon na yung Supreme Court noon na pagkatapos gawin yung 2023 na halalan pambarangay, yung susunod na halalan ay 2025 ng December gawin. So wala talagang o hindi po nasunod, mga kababayan, yung naging desisyon noon ng Supreme Court. Ibig sabihin ay parang natatabunan o parang hindi sila nagiging supremo. Sapagkat yung kanilang nagiging desisyon ay nababaliwala, mga kababayan. So, ngayon ay nawawalan o nababawasan yung tiwala ng taong bayan dito po sa Supreme Court. Sapagkat yung kanilang naging desisyon noon, napakaliwanag, susunod na halalan ay 2025. Hindi sapat na dahilan yung iksi ng termino para po i-postpone yung halalan. Sapagkat pwede naman po siguro sila, nila mga bayan, pwede namang i-set o i-fix ang termino sa 4 na taon nang hindi po pinopostpone yung halalan ngayong December. Di ba? Ibig sabihin, yung mga mananalo ngayong December 2025 ay sila yung magkaroon ng 4 na taon. 4-year 3 terms na gusto po nila. Pero wala tayong magagawa, mga kabayan, kahit ano mang gawin natin, nasa baba lang tayo, sabi ko nga po wala tayong magagawa. Supreme Court po yung nagdesisyon nito, mga kabayan. So abangan na lang po natin kung ano po yung masasabi dito
ni Attorney Romulo Macalintal sa naging desisyon, naging hatol ng Supreme Court patungkol po sa pagbasura ng petisyon nila at sa pagpanig ng Supreme Court doon po sa Republic Act 12232. So yan muna yung ating update mga bayan at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.